ikaw ba talaga directly going to the bank? O DIY ba yan? Kagaya sa amin mo sa mutual fund. When you buy shares sa mutual fund, so DIY lang po yan. Pupunta ka lang sa portal mo, ikaw na mismo ang bibili ng shares. So ikaw nang bahalang bumili kung ilan ang gusto mo. Okay? That's the how. Okay, so how to systematize your investment? Sa lahat ng mga nagsimula ng mag-invest, alam mo kung ano yung problem natin? Hindi naman yung pagsisimula. Ang problem natin, how to sustain your investment. Okay? And second problem natin, paano nga ba tayo mag-invest na hindi tayo stress, na hindi tayo napo-pressure? Marami po nag-invest bukod sa hindi natatapos, nai-stress pa. So, ang nangyayari tuloy, parang pabigat ang investment. Parang pag nag-invest sila, mahihirapan sila ng todo, eventually, hindi na tinutuloy ang investment. Okay? Kaya para sa atin lahat, ang payo ni Rockstar, dapat may system din pati pag-i-invest natin. Okay? So, paano nga ba natin lalagyan ng system? First, you have to answer this. What is your source? Okay? Alam mo, marami sa atin nag-invest kasi may dumating na pera, okay, nag-invest ako. Meron biglang nagbigay ng malaking commission, na-receive ng malaking commission, so invest ako. Pero ang problem, wala tayong permanent source. So, kailangan meron tayong permanent and regular source ng investment natin. Kaya kung magsisimula ka ng investment, tanungin mo muna yung sarili mo, what will be the source of this investment? I remember nung ako nag-start ng Kaiser, dinefine ko talaga saan ba manggagaling ang pambabayad ko sa Kaiser. And nung nag-start din tayo sa mutual fund, saan ba manggagaling ang pang-invest ko sa mutual fund? Okay? Dapat klaro, clear. Alright? So, tanong ko ngayon, meron ka na ba talagang pagkukuhanan ng source mo for your investment? So, second, para magkaroon ng sistema ang pag-i-invest mo is you have to answer when. Tuwing kailan ka ba mag-i-invest? Para alam mo, sa calendar mo, sa schedule mo, sa budgeting mo, ang mag-i-invest ako. Every first payday ba of the month or during the last payday of the month ka mag-i-invest? So, para clear, para nun, na-adjust mo ang budgeting mo. So, for example, sa amin, most of my members po, ang kinukwento nila sa akin, last payday of the month, bumibili ako ng shares sa mutual fund. Okay? So, pwede yun. Alam mo when. You answer that very important question. Kailan ka ba dapat nag-i-invest? Okay? What day of the month ka mag-i-invest? Okay? And third, the question how. Paano ka mag-i-invest? Ikaw ba talaga directly going to the bank? O DIY ba yan? Kagaya sa amin mo sa mutual fund. When you buy shares sa mutual fund, so DIY lang po yan. Pupunta ka lang sa portal mo, ikaw na mismo ang bibili ng shares. So ikaw nang bahalang bumili kung ilan ang gusto mo. Okay? That's the how. O meron bang nag-a-assist sa'yo tuwing mag-i-invest ka? Okay? So kailangan alam mo yung how. Saan ka pupunta? Paano ka mag-i-invest? DIY? Sa bangko ba? O magpapadala ka ba? Paano? Lalo yung mga nasa abroad, paano mo ba masusustain ang pag-i-invest mo dito sa Pilipinas? Kanino ka ba dadaan? O DIY lang ba yan? Alright? And number 4. So, para maging systematic ang pag-i-invest natin, alam mo ang ending ng investment mo. Okay? May katapusan ang pag-i-invest. So, hindi ka habang buhay nag-i-invest. Okay? Kailangan meron ding panahon na alam mo ang pera mo nag-grow. Na alam mo ang pera mo nagmumultiply. So, may mga investment ka na, okay, maglalagay muna ako ngayon. Siguro, maglagay muna ako ng maglagay. Then, mag-allow ako ng time para mag-grow ang pera ko. Para ikaw mismo, naka-mindset ka na hindi mo agad-agad kinukuha investment mo. Naglalaan ka ng tamang panahon para mag-grow ang business mo. Okay? Alright? So, sa ating pong lahat na nag-i-invest, huwag kalimutan, kailangan may sistema ang pag-invest natin. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!